Nandito ngayon ako sa buffet, umorder ako ng coffee. Punta tayo dito sa bodega ko. Ayan yung bodega ko. Dito ako nagpapahinga kapag break ko. Tingnan nyo yung pahinga ko. Ayan. Itong lugar na to, lilisanin ko na rin. Pupunta na ako sa mamaya. Kwentuhan naman po tayo habang nag-aalmusal ako. Para malaman nyo rin yung kung ano yung buhay-buhay naman dito. Dahil yung iba dyan, akala nila kapag nag-abroad ka dito sa Saudi, nag-Saudi ka, maganda ang pamumuhay, okay ang mga kalagayan. Makikita nyo naman ang kalagayan namin dito. Kalagayan ko yan. Kapag magpapahinga ka, nandiyan ka lang sa bodega na ito. Dito sa taas offices niya, dito sa ibaba underground po yan. Ayan, dyan lang po, nakalapag lang ang coffee ko, wala na mesa, simpleng buhay lang. Kaya kung matiisin kayo, matyaga kayo, magsasucess kayo dito. At kapag naghahanap kayo ng marangyang yung kumbaga ini-expect ninyo na maganda yung ano dito lugar at ang maganda po yung lugar dito sa Kingdom Saudi Arabia, pero conforme po sa pupuntahan ninyo, di ba? Kahit naman sa ang lugar, conforme sa iyong lugar at conforme sa iyong mga site na pupuntahan, conforme sa iyong kumpanya, conforme din sa inyong mga sahod. Hindi ko kayo naman inaano na, kumbaga, hindi ko naman kayo dinidiscourage na huwag mag-abroad. It's your choice. Kung ano yung plano nyo sa buhay, siyempre, unang-una, kaya nga tayo nag-abroad para sa pamilya natin, para may bigay yung mga pangangailangan nila. Lalo-lalo na yung mga anak natin, di ba, pinag-aaral natin, ating mga magulang, kapatid, asawa, di ba? Kailangan nating magsakripisyo, magtiis para sa ating kinabukasan. In the future, pasasaan, makukuha din natin ang ating mga pangarap sa buhay. Dahil dito sa abroad, kailangan mataktika ka, matalino, matyaga, masipag, matiisin. Kasi dito sa abroad, hindi ka magtatagal kung hindi ganyan yung dadanasin mo. Marami ka pang hirap bago mo makamit ang pangarap mo. Maniwala po kayo. Ayan, kwentuhan po tayo. Kain po tayo. Tingnan nyo naman itong pagkain ko nandito sa bulsa. Dito, may bulsa kasi itong likod ko. Ayan, nagbaon na ako ng makakain para hindi tayo gutumin. So habang nakikipagkwentuhan po tayo, kasi samantalin ko na habang nakikipagkwentuhan po ako sa inyo, nag-aalmusal na ako. So ganito ang buhay-buhay dito. Bumili ako ng cheese bread at ito yung coffee. Ayan nga, nag-aalmusal po tayo. Diba? Doon po sa labas marami tao kaya kwentuhan naman tayo habang kumakain ako. Wait lang po, busin ko lang po itong kakainin ko at itutuloy natin po ang kwentuhan. Ayan, tapos na akong kumain. Dito na lang po tayo magkwentuhan. Meron lang po, excuse me, nabusog ako dun sa almusal ko. So meron lang po ako i-share sa inyo dito sa Saudi, kung ano yung kalakaran, yung mga sahod. Yan, umpisan po natin sa mga tao na hard na pumupunta rito sa Saudi. Mga
yung alam ko po, yung mga sahod dito, isi-share ko lang po sa inyo. Yung pagkakaalam ko lang po, pero hindi naman po lahat ay alam ko. Ito po, umpisan po natin. Sa engineer po, ang mga sahod dito, ang pinakamalaking sahod dito ay nagkakahalaga ng 5,000. Engineer po yun na. At kapag tumagal ka po dito, tataas po yan, magiging 7,000. Yan, pinakamataas na po yan. Sa teacher, ang sahod po dito ay 3 to 4,000. Teacher po yun na. At kapag tumagal ka na ng dito at magandang performance mo, tataas pa yan, mga 5,000. Yan, pinakamataas na po dito sa Saudi ang teacher. And then nurse, kapag nasa ka po sa public hospital, mataas po ang inyong sahod. O-offeran ka ng 4,000 hanggang sa tumaas po yan to 5,000. Yan po ang pinakamalaking sahod dito sa Saudi sa mga nurses. At kapag sa private hospital ka, mababa po yung sahod. Ang o-offer po sa inyo na sahod ay 2,500. At lalaki lang po yan kapag may overtime po kayo. Yan po yung pagkakaalam ko ng mga sahod dito sa Kingdom Saudi Arabia. At sa mga kadama o yung mga katulong po, ang sahod po nila is 1,500, equivalent to 20 plus 21, ganyan. Kapag conforme po sa convert ng real to peso, tumataas po yan kapag tumagal na po kayo dito, lalo na sa mga kadama o sa mga katulong sa bahay, conforme po sa amo nila. Pero usually ang basic na mga ganyan na kadama o yung katulong ay 1,500. Ayan po. So sa driver naman po tayo. Ang driver po, ang sahod po nila is 1,300. Conforme rin po sa offer, meron pong 1,500. Maximum na talagang basic na mga driver is 1,500. Tapos kapag maganda yung amo nyo na napasukan, minsan bibigyan ka ng bonus, yan, dadagdagan pa yan ng 200 sa pagkain mo. Conforme po sa inyong mapupuntahan yung mga amo ninyo. Yung iba dito, yung mga katulong, tumataas po yung mga sahod nila. Minsan kapag matagal na sila, kunyari halimbawa 5 years to 6 years to 7 years, ayan, tataasan po yung inyong sahod. Minsan aabot ng yung iba 2,000. Conforme nga po sa amo ninyo. Ayan, nasabi ko nyo na po ang mga salary dito sa Kingdom. Yung mga engineers, nurses, yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga cleaners po, mababa po ang sahod nila dito, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga hospitals. Ang offer po sa kanila ngayon, noon ang offer nila, since na dumating po ako dito, ang pagkakaalam ko is 700. Cleaners po yan sa hospital. Ngayon ang offer yata ngayon is 1,200 na yung mga cleaners, mga janitors. Ayan, ganyan po yung mga offer na salary dito sa nagtatrabaho sa mga hospital, yung mga janitor, janitress at saka yung mga cleaners. Iisa lang po yan, pinapaganda lang yung mga salita, janitor, janitress, cleaners, iisa lang din po yan. Ganyan po yung sahod dito sa Kingdom. So yung engineer, nurses, teachers at saka yung mga nagtatrabaho sa mga offices, yung mga sahod po nila malalaki po yan. At dito po yung mga sinasahod po nila, yung mga ganyan na yung mga teacher, engineer at saka mga nurses, napakaganda po yung mga kinikita nila compare sa mga katulad namin na mga nagtatrabaho sa labas, yung mga kadama, yung mga technician, cleaners, yan, mabababa po yung sahod ng mga yan. At saka yung mga laborer, yung mga carpenter, technician, at saka yung mga plumber, mabababa po yung mga sahod niya, nasa 1,200
to 1,300 ang mga basic po nila. Na tumataas lamang po yan kapag may mga overtime sila. Yung mga nagtatrabaho naman ng mga electrician, yan ang offer po sa kanila is 2,100, 2,200. Yung mga nagtatrabaho sa mga field kagaya ng mga nagtatrabaho sa electrician, yung aircon technician naman, ang offer po dyan is 2,500. Yung nagagawa ng mga aircon, kasi may mga kasama ako dyan, ganyan yung mga offer nila na sahod. Yung aircon technician is minsan 2,200, 2,500, conforme po sa offer na agency na magbibigay po sa inyo, yung mga kumpanya na mag-o-offer. Iba-iba po yung offer na sahod dito sa Saudi. Ayan po, nasabi ko na po sa inyo, natapik ko na po sa inyo itong mga salary. So kapag tumagal ka po dito, lalo na dito sa Saudi, ang pamumuhay po dito sa amin po, libre po kami ng pagkain, free food allowance po. Kunyari inoperang ka ng 1,500, yun po yung basic ng katulad namin na mga technician. Tapos plus 3 yung pagkain po namin, allowance po namin sa isang buwan. Sa mga kadama naman po, sa mga katulong, 1,500, ayan po, nabubuo po yan, binibigay po ng amo nila at libre silang pagkain. Siyempre doon sila nakatira, lahat ng mga gastos sa amo po yan. Conforme po sa amo yan, may mga amo na hindi ka pinapakain, yung sahod mo, bumibili ka pa sa sarili mo, kagaya ng sabon, shampoo, yung gusto mong kainin, sa sahod mo ay nababawas. Pero may mga amo na libre kang binibigyan ng pagkain nila, pati yung mga gamit mo sa katawan, libre, kaya yung sahod mo napapadala mo sa pamilya mo buo. At sa ano naman po, at sa driver naman, yun nga, ang sahod po dito nila, yung basic is 1,500 at meron po silang allowance na food allowance 200, conforme din po sa amo yun. Meron na 1,500, kasama na dun lahat-lahat, pati pagkain mo, pati bisyo mo. Kaya natitira sa mga driver, minsan 1,000 na lang, 500 yung allowance nila para sa sarili na ipipadala nila sa kanilang pamilya, yung 1,000. Kaya kung meron ka ng college, hindi na magkakasya yon. Kaya ikaw na lang ang gagawa ng paraan. Kung meron kang alam na part-time, mag-part-time ka. So 1,000 na yun, magkano lang equivalent yun? Kung 12 point something, no? So na 12,500 ang may papadala mo sa pamilya mo. Doon naman sa katulong, maigi-igi na rin yung katulong kaysa sa driver, kasi ang katulong yan, napipirmi ang sahod mo at naipapadala mo ng buo sa pamilya mo. So yung 1,500 yun, mabubuo mo yun is 21,000 peso. Buo na yun, may papadala mo sa pamilya mo, dahil yung nakakakain ka naman dyan sa amo mo, at libre ka rin ng tirans, of course, dahil yung katulong yan, nandyan lang sa bahay, wala kang masyadong gastusin compare sa mga ganito na nasa labas nagtatrabaho, yung mga cleaners, janitors, mga laborer, mga technician, yung mga plumber, mga automotive, yan hindi po yan, nakakatipid minsan, kasi magastos tayo kapag lalabas tayo, lalo ng day off. Kaya kailangan dito magtitipid tayo, lalo na sahod natin eksakto lang, kasi kapag magastos ka dito talaga, hindi ka makakaipon. Sa totoo lang, marami pong tao na ganyan na nangyayari, na uuwi sila tabla-tabla lang, na ipapadala lang nila sakto sa kanilang pamilya, at yung sahod nila kulang pa. Kaya kailangan po, payo ko lang po sa inyo, magtitipid po kayo. Kailangan kapag sumahod kayo, alam nyo rin yung kikitain ninyo at alam nyo kung saan mapupunta. So sa mga engineers, teachers, nurses, ayan po yung magandang mga benepisyo na makakaipon tayo at
malaki ang sahod natin. Kasi po ang mga sahod na yan ay doble sa sahod natin na katulad natin na mga ganyan na laborers lamang o mga katulong, yung mga janitors, ayan, drivers. Compare sa ganyan na trabaho, sila po minsan yung mga nagtatrabaho sa mga hospital, yung mga engineers, mga teachers, meron po silang magandang accommodation o kung minsan uupa sila at nakukuha pa nila yung pamilya nila na i-stay dito sa Saudi kasi malalaki po ang sahod nila, kung minsan 5,000, ayan, up pataas pa po yan. At ayan, nakakabili sila ng kanilang mga mamahaling gamit at may mga nakakabili sila ng sarili nilang sasakyan, kotse, at maganda yung kanilang bahay dahil nga yun nga yung kumpanya na napupuntahan nila at pwede po silang mag-upa sa kanilang bahay. Magkano lang naman ang upa? 500. So meron na yung kwarto, mga may kitchen na yun, complete ano na yun, meron ng mga toilets, basta't malaking bahay nyo, pwede na sa pamilya yun. At talagang dito kailangan kahit na malaki o maliit ang sahod mo, kailangan magtipid ka rin. Yun ang mga malalaking sahod, engineers, teacher, nurses, ayan po yung mga sahod na malalaki. At yung maliliit naman na sahod na kagaya ng mga laborer, yung mga janitress, yung mga technician, at yung kasunod ng malaking sahod ng mga kagaya ng electrician, mga automotive. Ayan po yung malalaki kumpara sa mga laborer. Ayan po, na-topic na po natin yung mga nagtatrabaho dito sa Kingdom, yung mga sahod nila. Yung car wash po, ayan, medyo malaki compare sa mga janitor. Yung kasi yung sahod sa car wash, ang offer yata is 2,000 plus 300. 2,300 yan. Pinakamalaki na yun is 2,500. Yun yung mga car wash na naglilinis ng mga sasakyan. So yan, so kapag tumagal ka po dito, pag-usapan naman natin yung mga benepisyo. Sa driver po kasi, wala po tayong matatanggap na mga benefits kumpara sa amo ninyo. Kapag kumpanya yung pinasukan nyo, yun, automatically, meron po kayong benefits. Kapag nasa bahay ka lang, kagaya sa mga katulong, wala pong benepisyo na matatanggap yan kahit na tumagal ka dito sa Saudi 3 taon o 4 na taon. Conforme po sa amo na pinagtrabahuhan nyo, may mga amo na bibigyan ka ng bonus. Kunyari, nagtagal ka sa kanila ng 5 taon pataas, conforme po kapag mabait yung napasukan ninyo. Kung 2 years ka lang, nasa amo na rin yung kung bibigyan ka ng bonus. Pero pag 2 years ka lang, hindi ka bibigyan ng bonus. Yung mga driver din po, wala pong mga bonus yan. Conforme na rin po sa amo nila yan. Dito naman, yung sa kumpanya yan, tatapikin natin yung sa kumpanya na makagaya ko. Ang benefits ko na matatanggap, ako po, nagtagal na po ako dito sa kumpanya ko. Ang basic ko is, halimbawa, 2,000. Kasi ang makukuha nyo po yun kapag mag-i-exit kayo. Kapag umabot ka ng 5 taon, ang pagkakaalam ko is kalahati sa sahod mo. At kapag sa 1 taon na lumagpas ka sa 5 taon at naging 6 na taon ka na, buo na ang sahod mo, pataas po yan. Halimbawa, 2,000 ang sahod mo. So, sa 6 na taon, kwentahin mo ng 6 na taon yon. So, 12,000 real po ang matatanggap mo sa 1 taon. Pero kapag 5 taon ka lang pababa, 5, 4, 3, 2, 1, ayan. Ang makukuha mo lang po sa sahod mo is kalahati. Halimbawa, 2,000 ka. So, 1,000 lang po makukuha mo. Kung
sa 5 taon, so 5 taon lang ang makukuha mo na kalahati. 2,000 ang basic mo, so kalahati mo tag 1,000, so 5,000 lang po makukuha mo. Ganun po yung patakaran dito, yung benepisyo. At sa pagbabakasyon mo naman, meron kang vacation na ibibigay sa'yo. Halimbawa, kapag nagbakasyon ka, babayaran ka po nila. Kaya kagaya ako, nagbakasyon akong 2 buwan. 2 buwan po ang sahod ko advance plus yung sahod ko. Halimbawa, 2,000 ang sahod ko. So, bibigyan po nila ako ng 4,000 para sa bakasyon ko 2 buwan at yung sahod ko. So, meron po akong 6,000 sa isang buwan na para magbakasyon. Dito po sa kumpanya maganda po kumpara doon sa mga katulong. Kasi marami po kaming benefits. Yung health card meron po kami. Kapag nagkasakit kami, may 100 advance na doon sa health card namin, ay free po yun. Every namin pagpapatingin, may porsyento po kami doon sa health card na yun. Mababawasan doon sa ibinibigay ng kumpanya. So dito naman, ayan, nasabi ko na po lahat yung mga dito buhay-buhay, yung sahod, yung benefits, at ang pag-uusapan naman natin yung buhay-buhay, yung mga gagawin natin para makaipon po tayo. Kasi po dito magastos po kumpara sa Pilipinas. Ang mga presyo dito hindi kapresyo sa atin. Of course, dahil na sa ibang bansa po tayo, di ba? Kaya kailangan mataktika ka rin po sa paghawak ng pera. Kapag hindi ka mataktika, siguradong wala kang maiipon. Maniwala po kayo. Talagang tabla-tabla lang po tayo. Minsan kulang-kulang pa. Marami pong nangyayari ngayon dito sa atin na hindi pa tayo sumasahod. Kapag nagigipit tayo, kasi po marami pong mga ganyan na nangyayari. Kapag nagigipit tayo, may mga kaibigan tayo, may mga nagpapautang. Meron pong mga Pinoy na nagpapautang dito na patubuan. Kukunin yung ATM card mo, isasangla mo sa kanila at may mga porsyento po yan. Kung kunyari 2%, 1% to 5%. So lalo po tayong magigipit nun kapag sinangla natin yung ATM natin sa kanila. Tapos may mga percent pa. Halimbawa, kung 5% yan, isasangla mo ng 1,000, di ba? Tapos sisingilin ka ng 100, 1,100 every month, di ba? So napakalaki ng halagay ng 100 ibibigay mo sa porsyento ng pinagsanglaan mo ng ATM. At yung iba nakakautang sa mga kaibigan. Kapag emergency, kapag sasahod na, doon ka magbabayad. Yung kinita mo, hindi ka pa kumikita, ubus na. Ganun po ang nangyayari dito. At saka kailangan, lalo na sa pagkain dito, sa bagay, ang pagkain lang naman yan eh. Kailangan kumain tayo ng maayos, kasi kapag nagkasakit tayo, mahirap na. Dahil ang panlaban natin dito, yung katawan natin na malusog tayo, wala tayong sakit. Di baling wala tayong kita, basta malusog tayo at wala tayong dinaramdam sakit, parang okay na lang din po yun. Huwag natin tipirin ng ating sarili. Yung sinasabi ko po sa inyo na tipidin sa naaayon at tama. Hindi yung waldas na lang po tayo ng waldas. Na kunya halimbawa, meron tayong nakita na bagong mga gadgets o yung mga uso ngayon. Halimbawa sa Pilipinas, ayan, sa atin sa pamilya, uso yung mga ganyan na yung kapag nasa abroad tayo, akala nila talagang kumikita tayo ng gusto, namumulo tayo ng pera. At sa Pilipinas, nagluho-luho kung ano nang pinagbibili. Ayan na yung payabangan. Hindi naman lahat po. Yun lang nangyayari, real talk lang po. Kapag may mga handaan, talagang magrabo, tapos pupunta sila kakain kung saan na mamahalin na mga restaurant, kung ano nung mga nire-request na pabili sa mga magulang, mga kapatid, mga asawa nila. Tapos yung asawa nila dito nagsasakripisyo, hindi pa sila sumasahod, hinihintay na nila, tatawag, bili mo ako ng gadgets, bili mo ako ng kung ano-ano, appliances.
So, yung pera natin na kinikita, wala pong nangyayari, puro palabas. Wala po tayo nasi-saves dahil hindi po tayo marunong mag-ipon. Kaya kapag uuwi tayo, wala tayong naiipon na pera o saving in the future. Pag nag-exit na tayo, yung makukuha lang natin na benepisyo, yun lang ang saving natin. Wala po tayong saving na sarili na naiipon para sa mga kinikita natin. Ako naman po, sawa naman ni Ala, yan. Natuto na rin akong humawak ng pera since na nag-abroad ako. Bata pa kasi ako, nag-abroad na ako, 23. Up to now, nasa abroad ako. Kahit na paano, naka-invest na rin po ako. Nakabili ako ng lupa. Ayan, nakapagawa ko yung bahay ko. Ayan, at na unti-unti na nakakaipon kahit na papaano. So, ganun din po sana kayo. Matuto kayo para sa in the future nyo kapag i-exit na kayo, meron kayong pag-uumpisahan. Huwag po kayong maging waldas. Hindi po habang panahon nandito po tayo. Darating din ng araw na mag-i-exit tayo, matatapos ang kontrata natin. Yung iba tumagal na dito na nasa 20 to 25 years. Bakit na nandito pa sila? Kasi nga kulang pa yung kinikita nila at wala silang ipon. Puro sa pamilya yung ano nila. Okay lang po yun sa pamilya, pero kailangan sa 25 years natin meron na tayong na-invest, meron na tayong nagawa at meron na tayong naipon o na umpisa na yung pangarap natin. Hindi yung 15 years ka na dito, wala pa nangyayari sa buhay mo. Aabot ka ng mga 20 up to pataas pa, wala pa rin. So, kaya lang po itong ginawa ko, itong vlogs na ito at sa mga manonood ko bilang isang OFW, sana alam din po natin ang ating mga kinikita kung saan napupunta, at sana itong palabas ko na ito ay magkaroon kayo ng idea o inspirasyon sa mga sinasabi ko. Kasi po ako, ayan, na matagal na rin po akong nasa abroad at alam ko na rin po kung ano yung buhay-buhay dito at sinishare ko lang po sa inyo para malaman ninyo sa mga baguhan na mag-abroad, yung mga kababayan ko dyan. Sana meron kayong matutunan sa vlogs ko na ito. Sa susunod na mga vlogs ko rin po ay magkukwentuhan pa tayo ng iba-iba pang mga buhay-buhay dito, kung ano yung mga buhay dito sa abroad, at para malaman nyo rin po kung ano yung mga nangyayari dito. Kaya yung iba dito, mga lalo sa mga katulong, di ba, nakakaawa po sila, at kapag yung amo nila hindi nila kasundo o hindi yung pinuntahan ninyo, hindi kayo naswertehan. Kaya dito po sa abroad, meron po minamalas, meron po sinuswerte. Hindi po iba-iba, hindi po pare-pareho tayo, hindi po pare-pare sa mga history na natin. Meron po siniswerte, meron po minamalas, at kapag minalas-malas ka, ayan nga, nagkasakit ka at na-aksidente ka, uuwi ka na nakakahon. Kaya dito rin po kailangan mag-iingat po tayo, lalo sa ating kalusugan din o sa ating mga kinikilos. Kailangan maging aktibo po tayo, maging matalino. Tsaka po dito sa abroad, kailangan matyaga ka po, matiisin, masipag, at kailangan buwang loob mo. Alisto ka. Hindi ka po magsusurvive dito kapag aanga-anga ka, tatanga-tanga ka. At lalo na sa tao dito, kailangan maging matalino tayo, alisto, at alam natin yung mga kinikilos natin, at kaya natin ipaglaban ang sarili natin sa ayon, sa tama. Kapag tama ka, ipaglaban mo, ika nga. Ganun po. Huwag po tayong palokos o maging anga-anga. Kasi kapag aanga-anga ka, wala kang alam ng sabihin, lalo sa mga amo mo, hindi ka marunong lumaban. Kailangan kapag nasa tama ka, ipaglaban mo para hindi ka nila lukuhin. Dahil alam naman natin na ang mga Pinoy, maalisto yan, matatalino. Kaya ang gustong-gusto ng mga dito sa kingdom, ang Pinoy, nangunguna yan. Gustong-gusto nilang kunin yan. At alam nyo naman, di ba, matalino tayo, mataktika. Kahit sa lahat ng bagay, nangunguna po tayo sa ating dito sa kingdom. Ang mga Pinoy, gustong-gusto nila, kaya nga pinagmamalaki tayo. Kaya ipakita rin natin sa kanila na ganun tayo, wag po tayo maging tanga.
Ayan po. O sige po, napahaba na po ang aking kwentuhan, ang aking mga sinasabi po sa inyo. Sana magkaroon po kayo ng idea sa mga sinabi ko po sa inyo. At itong vlogs ko na po ito ay para po sa atin, sa mga OFW, mga kababayan ko dyan, at sa mga tao na gusto mag-abroad, para malaman nyo po kung ano talaga ang buhay-buhay dito. Hindi po porque nag-abroad, salitang abroad ay napakagandang pakinggan, pero ang hindi nyo nalalaman, sakripisyo po, tiis at pangungulila ang mararanasan ninyo. Mahabang taon bago nyo makamit ang inyong mga pangarap. Nagtiwala lang po tayo sa Diyos na sana gabayan niya tayo sa ating mga pangarap, sa ating mga mitiin, na matupad ang mga pangarap natin, na umalis tayo sa ating bansang sinilangan, na magtatrabaho tayo dito, magtitiis, magtsatsaga, magsasakripisyo para sa ating pangarap, at sana matupad natin po yun, at gawin natin maging makabuluhan ang stay natin dito sa abroad, na maging matagumpay po tayo. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panonood, and huwag niyo po kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Enjoy watching po. Pobreng Kapampangan ulit.